Guys, kagabi late na kaming nakatulog kasi nga binabantayan namin ng news. Kasi nga yung mga Pakistan, nagpadala sila ng mga missiles and drones dito sa India. So, pupunta kami ngayon sa police station kasi pinapatawag ako doon. Hello guys, so today Pakistani drones and missile attack Indian state of Kashmir in Jammu and Kashmir Union Territory. So there was a video of Jammu at overnight, then so many drones are coming and Indian air defense system are intercepting them, and then there is also attack being reported at Jaisalmer, Rajasthan, and some part of Gujarat which is near to Pakistan border, which is Bhuj, but fortunately all attacks are being intercepted with air defense system, but the situation is escalating very fast. Nobody thought that it will escalate. Guys, kagabi late na kaming nakatulog kasi nga binabantayan namin ng news. Kasi nga yung mga Pakistan, nagpadala sila ng mga missiles and drones dito sa India. So, kung makikita nyo, magpapakita ako ng video later kung saan yung mga drones talagang pumapasok, tapos yung mga yung Indian military, yung defense system nila sobrang lakas, so na-intercept lahat ng mga drones na pinadala. Are there any casualties? Up until now, the in attack from Pakistan, then when there is artillery firing on the civilian areas, not no casualty in a drone attack, but day before. Not yesterday actually. Yesterday when they did artillery firing in Poonch sector, there 16 casualty noted, with some being children. So madami ding namatay kasi bukod sa mga drones and missiles na pinapadala nila, meron ding mga firing na nagaganap. So ayun, marami ding mga casualties na nangyayari. Pero kami guys, we are part of Gujarat. Actually, we are part of Gujarat and isa din kami sa inatake. Pero, yung border kasi sa amin is 500 kilometers away, yung Kutch. So, doon sila inatake. Pero we are not closing the possibility na aanuhin din kami. Kasi nga, malapit kami sa may dam. Tapos, nandito pa yung Statue of Unity. So, if gusto nilang tirahin yung Statue of Unity, naku po, isa na kami sa matatamaan. Pero right now, everything is under control. Yung Indian government, ginagawa talaga nila lahat ng makakaya nila to protect its civilian and its nation. So, malakas yung defense system ng India, guys. So, wala kaming dapat ipag-alala. Because yung resources, India have a lot of resources. So, we are very confident na ayun, walang mangyayari sa amin for now. Even my husband is assuring me na walang mangyayari. So, ayun nga, inatake yung Jammu sa may Kashmir. Inatake yung Rajasthan. Yung part na inatake is yung border ng Jaisalmer. And Amritsar, Punjab. In Punjab, yung Amritsar. At saka yung Gujarat, which is Kutch. So, yun yung mga bandang inatake. But right now, only border area is getting affected. Mga border pa lang. Hindi pa pumapasok sa loob. So, yun yung inaano natin. Pero today, we are waiting for the news. Yes. If they already confirmed that it's war already. Right now, they are just escalating. Like, they will reply and then we will retaliate and something like that only. But not official war. This is not official war pero we are waiting. My father-in-law, ay nako, mula umaga nakatutok na talaga siya. So, ayun, tinitingnan namin kung ano. We hope that it doesn't escalate to full-scale war. They don't officially declare that we are at war. So, I will show you the video, guys. Papakita ko sa inyo after this video. Tignan nyo naman ang anak ko, guys. Oh, naglilibot-libot. Tata! Iwan! Iwan! Tata! Inay de gato. Chalo. Kasi nililibot siya ng Shiva mama niya, guys. Oh, nandyan siya ngayon.
Hi guys, so pupunta kami ngayon sa police station kasi pinapatawag ako doon kasi finally nga nasabi ko sa inyo, dumating na yung visa ko, which means i-interviewin ako dun sa police station, i-interviewin ako ng pinakamataas na police officer after how many weeks? 2 weeks yata namin hinintay, magta 3 weeks na, and malapit na ma-expire nga this coming May 7. So ayan si husband. Hi Milan. So many times, no? So many delays this time. Yes. It's very hard to marry a foreigner because you have to go through all of this stuff Every year every year. until you are ready to get OCI. Especially me, I keep on going out of the country, which Milan hates so much. So, Oh. if we are done with OCI, we don't have to do this every single year. I think this time, ito na yung pinakahuling beses na pupunta ako ng Pilipinas ng dalawang beses. Kasi guys, kakauwi lang namin last December. Uwi na naman kami this coming June. So, ilang months pa lang. Tapos, nauwi na naman daw kami. 6 months, umuwi kami ng Only Philippines. 6 months in India. You cannot do that. Kasi mula nung December guys, January nakauwi kami dito. As sa June, naalis na naman kami. So, hindi pa ako 6 months dito sa India. Kaya hindi ako makakuha ng OCI. So, this time, pagkabalik namin mula sa Philippines, that time magstay na talaga ako ng India hanggang sa makuha na yung OCI. So, ayun. Punta kami ngayon sa police station. Dala-dala itong mga documents na ito. And then, babalitaan ko kayo later kung ano yung interview sa akin and kung ano yung mga hiningin lang documents. Guys, papunta na tayo doon para magpa-photocopy and magpa-print ng mga documents. Kasi, nanghihingi sila ng tagde-2 copy sa amin. So, ayan. And ang napansin ko dito sa village namin, Milan, you know, in the Philippines, there's so many printing shop. Here in our village, very less printing shop. And sobrang mahal ng print nila dito, guys. Mas mura sa Pilipinas. This one also. So, nandito kami ngayon sa pinag-photocopyhan. And gumagawa kami ng 2 sets. Guys, tapos na kami magpa-photocopy ng mga documents. So, kailangan ng 2 sets. So, ngayon papunta na kami doon sa may police officer, yung sa police headquarter, police station para magpa-interview. Actually, tinawagan namin yung kakilala namin sa may police station. Ang sabi niya, yung pinakamataas daw na head, wala doon. So, by tomorrow na lang kami magpapa-interview sa kanya since meron nga daw siyang minute na importanteng tao. So, bukas na lang daw kami makikita doon. Pero for now, punta ka tayo sa police station dito. Mag-submit tayo ng mga documents. Para by tomorrow, ready na lahat. And feeling ko uulan. Milan, our mango, gayvat. Yes. Our mango, guys. Ay, naku, akala namin okay na yung magiging harvest natin ng mangga. Since walang hangin, walang ulan. Pero this past few days, sobrang mahangin. And ngayon, parang uulan. Tignan niyo yung langit. Tingnan yung langit guys, oh. Tingnan nyo. So, ito yung police station guys. Blueberry. So guys, bumibili tayo ngayon ng chaswala, mga chas yan, buttermilk. Yogurt I mean.
योगर्ट Yogurt, it's yogurt. आईस्क्रीम खाओ क्या At tara ka, sa chat. ना ना नहीं चाहिए Na, tara. Tara, let's go buy tayo. Gusto ko cone. I want cone. कौन ना खा रहा है राहुल हमें पहले खाना तो- अल्फोंसो मैंगो Na. बेस्ट मैंगो मैंगो मस्त है Para mango, dalawa ka haring salo. Kami hot hangan na so. ऑरेंज बार होता है Basta orange bar ka ro. कि ऑरेंज बार How much for one? 50. No. कितना Ah, 10 10 rupees only. Tara guys, kain tayo. कितना Lo, Tamara Chas. લસ્સી Ay, lassi, lassi. સરસ Ah, Jano Nuche. Ane Tamara. Tamara, Papa, Ane Mara. Milan na igam to. Ane Mara, Chokra Jong. Gigya. કેમ નહીં ગમતું Uthara. વેરી ગુડ Very good. Gamas so gamas, lassi. Sweet flavored gamas, sadi. સિમ્પલ So, nakauwi na kami dito sa bahay, guys. And nasubmit na namin yung lahat ng mga documents. Pero, isa lang yung pinag-interviewhan ko. Dun lang sa may police station. So, bukas daw, dadating na yung pinaka-head ng police. I-interviewin ako dun sa may office niya. So, ayun. Isasubmit nila yung isang document na sinubmit ko doon sa police station. Tapos yung isa ipapadala nila doon sa may pinakamataas na head ng police. So, bukas tayo pupunta doon. So, yun. Balitaan ko kayo sa update doon sa visa ko. And also guys, nakapag-book na tayo ng plane ticket. So ngayon, aasikasuhin ko na yung visa ni Milan and Ivan. Tapos, to follow na lang yung kina mommy. Kasi mas maaga kaming aalis dito sa India, di ba? Tapos susunod na lang sila. So ayun, kain muna kami and then asikasuhin ko na yung mga visa nila. Guys, naka-ready ako ulit ngayon and dumating na daw yung SP officer, kaya naman ay pinapatawag na kami. Magdala lang daw ako ng passport ko at saka yung picture. Tapos i-interviewin na kami. So, pupunta na kami ngayon doon and then babalitaan ko kayo kung ano yung mga tinanong sa akin. Pero usually nakikita naman kasi namin sila every now and then doon ay natawag na sila. Oh. Hi guys! So, finally, okay na Milan! Okay na ang visa natin. We just have to pay the amount and then ibibigay na nila online. Isasend na nila online yung 1-year visa natin. So makakauwi na tayo ng Philippines ngayon. Asikasuhin ko naman ang visa ng mag-ama ko. Meron na rin kaming plane ticket. Inaayos ko na lang yung mga documents niya. And ngayon, kakain kami ng panipuri. You'll bring me for panipuri. No, you will bring me for panipuri guys. So ayan, balitaan ko kayo later.